March 11, 2025 or mahigit 9 na buwan na ang nakalipas nang arestuhin si former President Rodrigo Roa Duterte or FPRRD at dinala sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Dito sa kanyang bahay sa Doña Luisa Subdivision, Davao City ay hindi na nakauwi si FPRRD sa mga araw na yon dahil nga sa pagsilbi ng warrant of arrest sa kasong crimes against humanity. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Pasado alas 9 ng umaga nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni FPRRD at ng kanyang pamilya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula sa isang aktibidad sa Hong Kong. Sa pangunguna ng Philippine National Police at ng Criminal Investigation and Detection Group, isinilbi ang warrant of arrest hinggil sa kanyang War on Drugs campaign mula 2011 hanggang 2019 nang ito'y alkalde pa ng Davao at sa kanyang pag-upo bilang Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. I want to ask you, sir, if you understand this right. Of course, coming from you, it's very clear. Dinala si FPRRD sa Villamor Air Base kung saan nagkaroon ng tensyon dahil pinipigilan ng pamilya ng anak nitong si Veronica or Kitty Duterte at ng common law wife na si Hanilet Avancenia ang sapilitang pagpapasakay sa dating Pangulo sa chartered plane. Maging si Vice President Sara Duterte ay biguring nakapasok at nakita ang ama. Mismong si FPRRD ay nagpaliwanag rin ng kanyang karapatan pero matagumpay pa rin itong nagawa ng otoridad. Ang paghuli kay Duterte ay gumulantang sa buong bansa at naging laman ng balita maging sa international media. Para sa Davaoenos, lalo na sa kanyang taga-suporta, ay hindi nila matanggap ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil sa paniniwalang ito ay iligal o walang basihan. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Para sa iilang law experts, extrajudicial rendition ang ginawa sa dating Pangulo. Pero para sa otoridad, sumunod lamang sila sa warrant mula sa International Tribunal sa pamamagitan ng Interpol. Purmal mang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019, pero hindi pa rin anya ito dahilan na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Duterte. Dahil nangyari umano ang alleged crimes noong miyembro pa ang Pilipinas sa organisasyon. Dahil dito ay nagsagawa ng malawakang protesta at mass action ang mga taga-suporta ni FPRRD maging sa abroad, kung saan nagtipon-tipon ang mga Pinoy sa Netherlands sa labas mismo ng detention facility. Bring Duterte home, ang kanilang naging panawagan. March 14, 2025, nang iniharap si FPRRD sa pre-trial hearing ng ICC via video link sa ICC Detention Center. June 12, 2025, humiling ang defense team ni FPRRD sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman ng interim release dahil sa edad nitong 80 years old. Pero October 10 nang ito'y binasura ng ICC pre-trial chamber. September 23, 2025, nang inischedule naman ang confirmation of charges. Pero ito ay napostpone dahil sa hiling na adjournment ng defense team ng dating Pangulo dahil unfit umano upang humarap sa trial ang kanilang kliyente. November 28, 2025, nang hinintay ng taga-suporta ang desisyon ng ICC sa panibagong request na interim release ni FPRRD. Pero dismayado ang lahat dahil bigo pa rin itong nakamit ng kampo matapos na rejected at denied ang kanilang apila. That the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Pero para naman sa mga sinasabing biktima ng war on drugs, ito ay nangangahulugang may pag-asa pa para sa kanilang sinisigaw na hustisya. Kasama mo sa RMN Davao para sa RMN News Year-End Report. Radyoman Kirby Manzon. Tatak RMN.